Yan. Ibinahagi rin niya ang sikreto kung bakit mas bumabata ang kanyang itsura ngayon. Yan daw po ay ang exercise, tamang diet at ang pagpunta sa spa. Bukod sa pagdalo sa misa kasama ang mga kababayan at pamilya, pinangatili niya ang ilang taga-Pampanga nang bigyan niya ang mga ito ng pustiso bilang blowout. Hindi naman siguro second hand yung ano. Happy birthday. Pero may ibang pa-blowout naman ang ilang kritiko ni Congresswoman Arroyo. Imbes kasi ni birthday balloons, lobong may katagang Gloria Hearts Mercy ang bitbit ng grupong Akbayan sa tapat ng bahay ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sumayaw pa mga ito sa kantang When I'm 64 ng bandang The Beatles. May impersonator din ng dating Pangulo na kunwaring nagpapasalamat kay Gutierrez sa pagliligtas umano nito sa kanya. Ang ilang miyembro naman ng Morong 43 at Grupong Bayan nangalampag sa DOJ. Matatanda ang kinasuhan ng civil case ng Morong 43 ang dating Pangulo. Gayunpaman, tiwala ang kampo ng mga Arroyo na hindi uusad ang kaso. When I'm 64. When I'm 64, eng. Okay, isa ba ng korte? Ang kasong carnapping with homicide laban sa dating aktres na si Katrina Paula, bitbit ang resolusyon, masaya niyang ibinalita ito sa mga miyembro ng media. Pag-amin ni Katrina, kahit paano ay makakatulog na siya na mahimbing dahil dito. Excited na rin daw na ibalita sa kanyang boyfriend na si Raymond Dominguez ang pagkakadismiss ng reklamo. Maliban kay Paula, lusot din sa kaso ang girlfriend ni Roger Dominguez sa si Jillian Crisostomo. Pero sina alias Joel at Rolando Talban ang umunoy gunman ng grupo, kinakita na sapat na ebidensya para tuluyan na masampahan ang kaso sa korte. Ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez naman naharap na sa kasong carnapping with homicide sa korte dahil sa pagdukot at pagpatay kina Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista. Sa Lunes po, ipagpapatuloy ang pagdinig sa kaso laban sa Dominguez brother. Samantala, 15 naman ang 15 na po ang pumanaw. Bunsod ng diarrhea outbreak sa Bataraza, Palawan. Ayon sa Department of Health, posibleng galing sa kontaminadong tubig galing sa isang sapa ang sanhi ng outbreak. Umabot na sa 73 ang kaso ng diarrhea na naitala sa nasabing lugar. Nagpadala na rin ng medical team ang DOH para tulungan ang mga pasyenteng tinamaan ng diarrhea. Siguro pati tubig, siguro dapat padala nila. Habang hindi nila natutukoy talaga kung ano. So for the meantime, diarrhea. Mababaw lang kasi pag sapat, tas mainit yung panahon, di ba? So, Nadadry pa siya lalo. Amazing balita naman mula sa Amerika kung saan isang maliit na eroplano nag-emergency landing sa isang beach sa Queens, New York City. Ayan. Liit ko. Nanggaling ang aeroplano sa isang airport sa kalapit na Long Island, pero nang makapansin ng piloto ng aberya sa makina, nagpasya siyang ilapag kaagad ang aeroplano kahit sa isang beach. Buti na lang, hindi nasaktan ng piloto at ang dalawa niyang pasahero. Nice. Galing, parang laruan. Sunbathing na lang sila. Oo, naanod pa rin siya, no? At samantala maagang showbiz chika naman tayo muling bumanat ng provocative pose ang singer-actress na si Geneva Cruz. Pero bago pa raw ito, pagtaasan ng kilay ng ilan, for a good cause naman daw ito. Yan ay para sa latest campaign ng People for the Ethical Treatment of Animals or PETA, ang paglaban sa pagkain ng karne at pagpatay ng hayop. At panawagan na rin ito ni Geneva para maging vegetarian ng mga Pilipino. Sa kanyang post, tanging kamatis lang ang naging pantakip ni Geneva sa katawan. Sinangag daw. Dati rin nag-post ng sexy si Geneva kung saan tanging mga letra lang ang naging takip sa kanyang katawan. Kaya pag Ilang kamatis kaya? Marami. Kala ko isa lang eh. Malaking kamatis. Malalaking pang hamburger. Ang ganda ng makeup niya. Ganda ng eyes niya. Ako kunin niyo ako, Pechay. Tapos na yung katsa, Alicia Mayer. Alicia Mayer. Ako pwede ng tao na saging. Mahaba yun. Nagpo-volunteer. Noodle fight. Sana kunin ako, two-piece ako, two-piece. Ayan na naman. Two-piece chicken. Ayaw nila. Ayaw nyo. Dahil ito, hirit panahon ni Lala Roque. Lala, anong susuot mo? Good morning sa inyo dyan. Ito, kailangan na kayong magsuot ng shades at ng inyong mga sombrero dahil sisikat po ang haring araw ngayong araw na ito. Wala tayong bagyo na inaasahan o low pressure area naman
na binabantayan ayon yan sa Pag-asa. Bagaman meron moderate to strong northeasterly surface wind flow na makakaapekto sa Luzon at Visayas. Yan, pwede daw umulan pero mahina lang. At dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, wala rin maganda po ang panahon. Pwede na kayong mag-beach at kung magbabakasyon kayo kasama inyong pamilya. Rise and shine na po, marakbit na nga sumikat ang haring araw, 5:44 na umaga at 5:49 ng umaga at lulubog yan mamayang 6:09 ng gabi. Narito naman po ang iba pang weather conditions sa iba pang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy naman ang paglilibot natin para maghanap ng mga masasarap na local specialties ng ating mga kapuso. At ang ating binisita ngayon, ang malinis at progresibong lungsod ng Marikina kung saan sikat ang kanilang puto kutsinta. Naku, masarap na almusal yan. Kaya tikman na natin ang sarap ng puto kutsinta ng mga Marikenyo. Kasama ng syempre, happy-happy ngayon na si Maring Lynn. Nagdala siya. Lynn, nakarami ka na ba? Hey guys! Actually, di pa ako nakakarami. Inaantay ko pa ang bagong batch na ito. Well, good morning po everyone. Nandito po ako ngayon sa Marikina. Ang napakagandang lungsod ng Marikina. Actually, hindi para sa mga sapatos ha, pero kundi para sa napakasikat nilang puto. Tingnan nyo naman, mukha siyang kutsinta, that's true. Pero hindi po siya kutsinta, ito po ay puto. Mamaya pag-uusapan po natin detalye tungkol dyan. Alamin natin paano ito ginagawa at paano ito kinakain. Siyempre ako kakain yan. One pop in the mouth, that's it. So yan po at marami pang iba sa pagbabalik namin dito mo sa Marikina. Hi guys! Back to you. Gip kayo, no? Malapit lang yan, di ba, Marikina? Malapit lang yan, gantong oras. Wala pang traffic. Diretso lang ganun. O, tawid tuloy, tawid EDSA, di ba? O, dito ka na. Problema, tamad si Lynn eh. Yung driver naman yun. Driver naman eh. Driver ka siya. Basta yung mag-driver, hindi ka tulad ng driver mo. Yun, mabilis yun. Baka mamaya 5 minutes, nandito na. Summer is almost here, mga kapuso. Kung ngayon medyo maulap pa ang ating kalangitan, any day now, babalik na naman ang tirik or tirik na sikat ng araw. Yay! Kaya para tapatan yan, kailangan natin ng mga pampalamig, gaya ng mga nagyayelong desserts tulad ng halo-halo, Nice. saging con yelo at fruit shake. Mais con yelo. Gusto ko Ang rin. sarap. Mais con yelo. Sabak con yelo. Pero bago natin matikman ang sarap niyan, kailangan muna natin syempre ng yelo. Syempre. Yelo, yun ang common factor. Kaya eto't maganda na tayong mga tog sa pagpasok natin sa isang ice plant. Kasama sina Monica at Arnie. Go, guys! Yelo muna. Oh, oo nga. Hi guys, good morning mga kapuso, good morning po. Summer is so in na nga, pero kami ni Art, naka-winter outfit po. Yan ay mga kapuso, nandito nga tayo ngayon sa isang planta ng yelo sa Taytay Rizal. Ito po ang New Taytay Ice Plant para alamin ngayong umaga kung paano nga ba ginagawa ito nga patok na mga yelo ngayong summer. And I heard, Arna, sa sobrang taas nga daw ng demand ng mga yelo dahil ngayon napangunahin sa cup ng halo-halo, mais kunyelo, saging kunyelo, yun nga nagkakakulangan na. Pero syempre, bago natin ilagay yan sa mga paborito natin pagkain ngayong summer, kailangan alamin din natin kung safe ba itong mga yelo ito. Kaya mamaya meron po tayong makakasama ang isang expert mga kapuso para alamin kung pasok ba at pasado sa sanitation itong kanilang planta. Ay, may kasama rin tayo mga expert sa pag-ukit mula sa Paiti, Laguna. Ngunit instead na kaya kanilang ukitin, magpapakitang gina sila sa ice carving. Kaya naman, samahan nyo kami sa napaka-cool na summer destination dito sa ice plant sa Taytay Rizal. Pagbabalik ng Unang hirit! Ay, Okay ka ba? Ingat doon sa kaibigan natin sa ice plant, si Totong, no? Baka yung ilong nun Baka dumikit sa'yo. balutong na. Kaya mga igar, walang bibitaw sa pagtambay dito sa Barkadaang Kumpleto. Ang inihaati na balita at gimmick dito lang sa Unang Hirit! It's so good being bad. There's no way I'm turning back. Nung nakilala mo ang unang sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang-iba at sinasamsam ang bawat kunita.